Okay, bigyan ko kayo ng isang tip habang umuwi. And this is a tip for beginners wanting to transition to level up riders. Yung tip na mabibigay ko is do not look at your display. Yan, yung mga display na yan. Yung sa akin, sinira ko talaga yung sa akin para wala akong makita. Magagamit ko lang siya kapag nakatigil sa garahe o kapag nakatigil sa stoplight. Pero kapag nagra-ride, wala akong makikita sa kanya. Do not look at your displays. Kahit pag gaano kaganda yan, kahit pag gaano kalaki yan. Alam nyo ba yung mga motor nyo kaya yan mahal? Nagiging mahal ang mga motor dahil sa mga display na yan. Isa yan sa mga malalaking halaga. Isa ang display sa mga nagpapamahal sa motor. Magkano ang isang display? Yung full color, TFT, whatever, LCD, whatever, kung ano pa man, basta yung napakaganda mga display, high-end displays. Mahal yung mga yan, nasa 30,000, 40,000. Imagine yung motor mo, yung 30,000 nun tsaka yung 40,000 ng motor mo ay yung display lang. At ngayon sasabihin ko sa iyo, do not look at your display. From a beginner rider na gustong mag-transition to a level up rider, hindi mo na kailangan ng display. Dapat by this time, gamay na gamay mo na ang galaw ng motor mo. Saan ba ginagamit ang display, di ba? Unang-una dyan, marami ang dumidepende sa display for yung gear indicator. Ako sa ngayon, after 14,000 kilometers of riding, wala na ako iniisip sa gear indicator. Pinapakaramdaman ko na lang yung hatak ng motor. Dun sa hatak na lang ng motor, dun ko na lang nilalaro kung nasa tamang gear ba ako o kailangan ko ba mag-upshift or mag-downshift. Depende na sa galaw ng motor ko. Hindi na ako magdidepende sa nakalagay dun kung primera, segunda, tercera. Hindi na. Kahit yung neutral. Kasi hindi naman ako gumagamit ng neutral eh. Gumamit lang ako ng neutral nung baldado yung kamay ko, nung putol yung daliri ko. Pero ngayon, hindi ako gumagamit ng neutral. Hindi ako nagpumaparada ng naka-neutral. Never. Ginagamit ko lang ang neutral sa garahe kapag maglilinis halimbawa ng kadena, pag mag-aayos ng gulong. Pero on the street, hindi ko ginagamit ang neutral. Meron akong ginawang video tungkol dyan, baka sakaling matalisod nyo. Wala kasing silbi ang neutral pag yung nagra-ride ka na. Habang naghihintay sa traffic, oo siguro yun, habang naghihintay sa traffic pag sobrang tagal ng stoplight. But for everything else, you don't really need to use the neutral gear. Or hindi ka dapat naka-neutral sa transmission. You're always ready to go. Naka-primera lagi or what. Now anyway, so yun, gear indicator, hindi ko ginagamit yun. Then ano pa ba? Speed, hindi naman. Yung mga nakatingin sa speedometer habang nagra-ride, ano yun? Mga kamote yun. Yung RPM, yung tachometer, hindi rin. Ba't mo siya titingnan habang nagra-ride? Kamote ka rin lang kung inaabangan mo yung tachometer mo na umaangat. Ano ba? Speedometer, tachometer. Yung fuel level, yan, yung fuel level. Oo, mahalaga yan. Mahalagang malaman mo yan. Pero 'di ba? Para napaka negligent mo naman kung hindi mo kayang bantayan yung titingnan ko lang siya, yan, 3 bars. Hindi ko siya kailangan tingnan minuto kada stoplight o kada bayan na puntahan ko. Hindi naman eh.
Ang kailangan ko lang is yung makita yung fuel warning level. Pero again, dapat na ma-manage natin yun. Kaya nga sabi ko kanina, this is from a basic rider, beginner rider going to a level up rider. Kapag nagle-level up na ka na as a rider, alam mo nang i-manage yung fuel consumption mo, tsaka alam mo na kung paano i-manage yung fuel, fuel load mo. Yung 3 bars na yan, alam ko hanggang next 2 months pa yan eh. Kaya mo na siyang tansahin, alam mo na siya. Ano ba bukod sa fuel level, yung mga warning at saka mga error messages, yan, mahalaga yan. Pero hindi mo naman siya kakailanganin while riding. Saka magpa-flash naman yan dyan, kukuhanin niya ang attention mo, or mararamdaman mo sa motor mo na may problema. So ang gusto ko lang sabihin dito is inabutan tayo. Okay, anyway, ang gusto ko lang sabihin dito is on a normal city ride tulad nito, you don't really need to depend or to look at your display. Kailangan ramdam mo na o gamay mo na, di ba? From a beginner rider, nagta-transition ka into a level up rider, dapat alam mo na yung galaw ng motor mo. At ikaw mismo sa sarili mo, you are confident na kaya mong i-manage yung motor even without the display. Kasi papaano kung mawala yung display? Papaano kung masira yung display? So hindi ka na makakapag-ride, punong-puno ka na ng anxiety sa katawan mo. Madidepress ka na kasi sira yung display mo, di ba? Hindi naman. So sa akin lang is, if you are from a beginner rider going to a level up rider, that's one tip I can give you: do not look at your display. Learn to feel your bike. Naka-green pa kami, oy.